Nagsimula ang pelikula sa Scottish Highlands noong ika-11 siglo, kung saan makikita natin ang isang batang kilala lamang bilang Boy. Nagdala siya ng pagkain sa isang bilanggo na hindi alam ang pangalan at tinawag na One Eye dahil isa lang ang kanyang mata. Ang kawawang lalaki ay nakakadena na parang alipin at may ilang mga gwarda sa paligid niya. Lumalabas na si One Eye ay isang mabangis na mandirigma na may lakas na higit sa tao at kayang talunin ang lahat ng kanyang mga kalaban kahit na nakatali. Siya ay inalipin ng isang grupo ng mga pagano na gumagamit sa kanya upang lumaban hanggang kamatayan sa isang uri ng gladiator combat laban sa ibang mga bilanggo. Ang tanging naaawa kay One Eye ay ang bata, ngunit wala siyang magawa dahil isa rin siyang alipin. Nalaman din natin na si One Eye ay may kakayahang hulaan ng mga mangyayari sa kanyang mga panaginip. Kalaunan, inihanda ng mga clan member si One Eye para sa isa pang laban at dinala siya sa lugar ng labanan kung saan naroon ang ilang mga pinuno upang magsugal. Ang pinuno ni One Eye ay tinatawag na chieftain at matapos talunin ng kalaban ng kanyang alipin, ipinadala niya si One Eye upang lumaban. Ang ating bida ay lumaban ng buong tapang at kahit na nakagapos, madali niyang nagawang talunin ng kanyang kalaban at baliin ang leeg nito na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos nito, ikinadena siya na parang aso at ibinalik sa hawla. Pagkatapos ay pinakain siya ng bata ng pagkain at tubig at kahit na hindi kailanman nagsalita si One Eye, malinaw na may malasakit siya sa bata. Pagkatapos, nilapitan si chieftain ng isa pang pinuno ng clan na nagsabing walang sino man ang nakapagpanatili kay One Eye ng mahigit 5 taon. Sinabi niya kay chieftain na tapos na ang mga oras niya at hiniling na bilhin ng mandirigma, ngunit nagalangan si chieftain dahil ayaw niyang mawala ang pinagkukunan niya ng pera. Sa mga sumunod na araw, nakita natin si One Eye na sumailalim sa ilang malupit na laban na bawat isa ay matagumpay niyang napanalunan. Tinalakay ni chieftain si One Eye sa kanyang clan at lahat sila ay nagteorya na ang lalaki ay nagmula sa impyerno. Isang gabi, habang natutulog si One Eye, na naginip siya ng pangitain tungkol sa hinaharap kung saan nakakita siya ng isang bagay sa isang lawa. Kinabukasan, habang naliligo siya sa lawa, nakakita siya ng sirang ulo ng palaso at mabilis itong itinago. Nang gabing iyon, isang lalaki ang bumisita kay chieftain at ikinwento sa kanya kung gaano kasumpa-sumpa ang mga Kristiyano dahil pinatay nila ang kanilang Diyos, kinain ang kanyang laman, at ininom ang kanyang dugo. Sinabi niya kung gaano kinamumuhian ng mga Kristiyano ang mga paganong tulad nila at nais silang mawala habang ipinagdarasal nila ang kanilang kamatayan. Gayunpaman, inaangkin niya na nakahihigit siya sa kanila dahil marami silang Diyos samantalang ang mga Kristiyano ay iisa lamang. Sinabi ng lalaki na kailangan nilang labanan ng mga Kristiyano at para dito, kailangan nila si One Eye. Nagalangan si chieftain na palayain ang kanyang mahalagang alipin, ngunit nang magalok ang lalaki ng maraming pera, sa wakas ay pumayag siya. Kinabukasan, nagbigay ang bata ng pagkain kay One Eye gaya ng dati, pagkatapos nito ay inilabas siya ng mga miyembro ng clan mula sa kanyang hawla. Pagkatapos ay tinanong ni chieftain kung sino siya, ngunit nanatiling tahimik si One Eye. Pagkatapos nito ay nilagyan nila ng takip ang kanyang ulo at inilayo siya mula roon habang nakakadena. Sa daan, ginamit ni One Eye ang ulo ng palaso na itinago niya upang tanggalin ang mga kadena sa kanyang leeg, pagkatapos nito ay mabilis niyang sinimulang salakayin ng lahat. Nagmadali ang mga miyembro ng clan para atakihin siya, ngunit wala silang kalaban-laban sa kanya at madali niya silang napatay. Sa huli, pinatay niya ang lahat maliban sa bata at itinali ang huling angkan. Sinimulan siyang kutsain ng lalaki, sinabing mapupunta siya sa impyerno dahil dito, kaya hiniwan ni One Eye ang kanyang tiyan at inilabas ang kanyang mga bituka habang sumisigaw sa sakit ang lalaki. Kasunod nito, inilagay ni One Eye ang ulo ng chieftain sa isang knitting pole na isang uri ng pang-iinsultong tropeyo ng mga Norse. Habang naglalakad siya palayo, naalala niya ang sinabi ng chieftain kung paano naimpluwensyahan ng poot si One Eye at iyon ang dahilan kung bakit siya nakaligtas at hindi natatalo. Wala nang mapupuntahan ng bata, kaya sinimulan din niyang sundan si One Eye na pumayag na sumama sa kanya. Naglakad ang dalawa ng magkasama ng ilang araw at nagpahinga ng magkatabi kung saan sinubukan ng bata na makipag-usap kay One Eye. Ipinakita niya ang kanyang locket at sinabing ito ay regalo ng kanyang ama, ngunit nanatiling tahimik si One Eye at ayaw tumugon. Nang gabing iyon, nakaranas siya ng isa pang pangitain tungkol sa hinaharap kung saan nakita niya ang kanyang sarili at ang bata kasama ang isang grupo ng mga lalaki sa isang bangka. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad at di nagtagal ay nakatagpo sila ng isang grupo ng mga crusader na katatapos lang wasakin ng isang nayon at dumukot ng isang grupo ng mga kababaihan na kanilang hinubaran. Sila pala ay mga Kristiyano at ang pinuno na tinatawag na general ay nagtanong kung sila ay mula sa kanilang mga angkan. Si One Eye ay tahimik gaya ng dati, ngunit natakot ang bata para sa kanilang buhay at sinabing sila ay mga Kristiyano. Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ng general at naghanda sa pag-atake, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga crusader na nagsabing ito ang pinaka-nakakatakot na One Eye na pumatay sa kanyang pinuno at sa buong angkan nito. Sunod, ipinadala ng general ang kanyang anak upang salakayin siya, kaya inihanda rin ni One Eye ang kanyang palakol at naghanda para sa labanan. Ngunit sa huli, natakot ang anak ng general at nagpas siyang umatras dahil hindi niya kayang labanan ang gayong mapanganib na tao.
Tinanong ng general ang pangalan ng mandirigma, ngunit sinabi ng bata na wala siyang pangalan, kaya tinawag nila siyang One Eye. Pagkatapos ay inanyayahan ng general ang dalawa na kumain kasama ang kanyang grupo at magkaroon ng karagdagang pag-uusap. Kalaunan, magkasama silang naupo at tinanong ng general kung ano ang plano nilang gawin ngayong malaya na sila. Sinabi ng bata na gusto na niyang umuwi ngunit wala siyang ideya kung nasaan ito habang si One Eye ay nananatiling tahimik. Pagkatapos ay isiniwalat ng general na silang lahat ay papunta mula sa Jerusalem upang bawiin ang Holy Land at sinabing kailangan nila ng isang mahusay na crusader tulad ni One Eye. Sinabi niya na may malaking karangalan dito at gagantimpalaan sila ng malaking kayamanan at lupain. Hindi gaanong sigurado si One Eye, kaya sinubukan din siyang kumbinsihin ng isang pari na nagsabing kahit na siya ay mabuhay o mamatay, ang kanyang mga kasalanan ay malilinis at makikita niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay tinanong ng general ang bata kung saan nagmula si One Eye, kung saan sumagot ang bata na siya ay nabuhay sa impyerno na nasa kabilang panig ng karagatan. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, tinanggap ni One Eye ang paanyaya. Pagkatapos nito ay naglayag siya at ang bata sa isang bangka kasama ang mga crusader tulad ng nakita niya sa kanyang pangitain. Gayunpaman, ang grupo ay nagsimulang maharap sa maraming balakid tulad ng matinding panahon mula sa makapal na hamog, kawalan ng hangin, at mapaghamong agos ng karagatan. Sa paglalakbay, isa sa mga crusader ang nangaral sa bata tungkol kay Kristo at sinabi kung paano niya isinakripisyo ang kanyang buhay upang silang lahat ay maging malaya mula sa sakit at paghihirap. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit nila poprotektahan ang kanyang lupain at kaharian at hinimok niya ang bata na maging matatag sa krisis na ito. Gayunpaman, lumipas ang mga linggo at ang panahon ay ganun pa rin na nag-iwan sa mga kalalakihan ng labis na kabiguan. Patuloy na nananalangin ang mga crusader sa Panginoon, ngunit sa kabila nito, hindi nagbago ang sitwasyon. Nanatili silang stranded sa gitna ng kawalan habang tumataas ang kakulangan ng pagkain at tubig. Sa isang punto, isang desperadong lalaki ang uminom ng tubig dagat kahit na binalaan siya ng iba na maaari siyang mamatay. Hindi nagtagal ay nawalan ng pasensya ang lahat at ang lalaki mula sa una ay patuloy na nangaral sa bata tungkol kay Jesus ng paulit-ulit. Sa paglalakbay, isa sa mga lalaki ang namatay matapos uminom ng labis na tubig dagat kaya itinapon ng iba ang kanyang katawan sa ilog. Pagkalipas ng ilang linggo, pareho pa rin ang sitwasyon kaya nagteorya ang mga crusader na marahil sila ay isinumpa. Iniisip nila na ang bata ang dahilan sa likod ng lahat ng ito kaya nagpasya silang patayin siya. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na atakihin ang bata gamit ang kutsilyo, ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, sinaksak siya ni One Eye sa tiyan at inihagis sa tubig. Natakot ang iba pang mga crusader dito at inihanda ang kanilang mga sandata para umatake, ngunit hiniling ng general na umatras sila. Pagkatapos ay kumalma ang lahat at umupo, habang tahimik na nilinaw ni One Eye na walang sino man ang maaaring manakit sa bata. Sa isang punto, naalala ng isang crusader kung paano sinabi ng bata na si One Eye ay nagmula sa impyerno, kaya iniisip niyang papunta silang lahat doon. Lumipas ang mga araw, kung saan nakita natin ang lahat ng nasa bangka na nakahiga at napakahina. Pagkatapos ay tumayo si One Eye at kumuha ng tubig mula sa ibaba na kanyang ininom ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ito, isang lalaki ang nagsimulang tumawa, sinabing mas mabilis lang siyang papatayin nito, kaya inabot din sa kanya ni One Eye ang tubig. Ininom ito ng lalaki at nagulat nang makitang tubig tabang pala ito. Ikinatuwa ito ng lahat at di nagtagal ay napagtanto nila na ang bangka ay nasa isang estuary pala at wala na sa dagat. Nagsimula silang uminom at agad na napansin ang unang tanawin ng lupa sa di kalayuan na nagbigay sa kanila ng kaligayahan. Hindi nagtagal, bumaba sila sa bangka, inaakalang nasa Jerusalem sila, ngunit natagpuan nila ang kanilang sarili sa malawak na kagubatan na puno ng mga lawa at bundok na ibang-iba sa kanilang banal na lupain. Agad na naghanap ng mga suplay at palatandaan ng sibilisasyon ng mga crusader, ngunit wala silang nakitang kahit ano o sino man doon. Sa halip, nakakita sila ng ilang libingan ng mga aboriginal na nagpapahiwatig na mayroong isang pamayanan dito. Sa sandaling ito, ang isa sa mga miyembro, si Hawk, ay umalis sa grupo upang maglakbay ng mag-isa. Kalaunan, nakakita si One Eye ng isang pangitain kung saan napansin niya ang isang lalaking natatakpan ng putik at ilang iba pang mga taong katulad nito. Pagkatapos ay sinabi ng general na gusto niyang ipakita sa mga lokal na may dumating na tagasunod ng Diyos. Naglakad si One Eye na mag-isa at kasabay nito, nakita natin si Hawk na nagpapahinga sa malapit at nakarinig ng ilang ingay. Mabilis niyang inihanda ang kanyang espada at hinarap kung sino man ang naroon. Kalaunan, nagpapahinga ang mga crusader nang biglang bumalik si One Eye na may dalang espada at nakilala nilang pag-aari ito ng kanilang kaibigang si Hawk. Nalilito sila at sinimulan nilang hanapin ang kanilang nawawalang kaibigan, ngunit wala na ito. Ipinagpalagay ng mga crusader na si One Eye ang pumatay sa kanya at nag-aalala na isa-isa niya silang papatayin. Samantala, sinabi ng general na minsan niyang napanaginipan na siya ay nawala at hindi mahanap ang daan pauwi para lang mapagtanto na patay na pala siya. Napagpasyahan niyang hindi ito ang banal na lupain at iminungkahing umalis, ngunit nag-aalala ang pari tungkol sa kanilang nawawalang kaibigan.
Sinabi ng general na iiwan nila ang espada para sa kanya at kung mahahanap niya ito, kalooban ito ng Diyos. Sinabi niya na dapat silang magpatuloy sa pagdalaw upang malaman kung nasaan sila. Kasunod nito, sumakay silang lahat sa bangka at naglayag palayo mula roon, ngunit naging malagim ang pangyayari nang, bigla na lamang, ang grupo ay tinarget ng mga palaso na tumagos sa isa sa kanilang mga kasamahan. Nagdulot ito ng takot sa lahat, kaya inihanda nila ang kanilang mga armas at bumalik sa baybayin. Ngunit wala silang makitang kahit isang tao na nag-iwan sa kanila sa gulat. Kalaunan, naghiwa-hiwalay ang grupo sa kakahuyan upang hanapin ang mga umaatake, ngunit wala pa rin silang nakitang sinuman. Natagpuan ng general ang palaso na pumatay sa kanilang kaibigan at di nagtagal ay napagtanto niyang mayroon itong dulo na bato na nagpaunawa sa kanila na ang mga umaatake ay isang katutubong tribo. Sinabi ng general na sila ay inilabas mula sa hamog na iyon para sa isang dahilan at iminungkahi na ang nila ang lupang ito para sa kanyang mga tauhan. Ngunit tinanong ng pari kung paano nila magagawa iyon dahil sila ay halos gutom na at nawala na ang tatlo sa kanilang mga crusader. Gayunpaman, tila hindi nag-aalala ang general at binigyan siya ng inumin bilang pampalakas ng loob. Sunod, binigyan ng general ang lahat ng inumin na tinanggap nila kasama na si One Eye. Muli siyang nagkaroon ng mga pangitain kung saan isang grupo ng mga katutubong tao ang sumalakay sa kanya sa isang baybayin at brutal siyang binugbog. Samantala, ang inuming ibinigay ng general ay nagpabaliw sa lahat na pumukaw ng iba't ibang emosyon, kabilang ang galit at kawalan ng pag-asa. Ang ilan ay nagdarasal, ang iba ay gumagala, at si One Eye ay nangongolekta ng mga bato at pinagpatong-patong ang mga ito sa isa't isa pagkatapos ng maraming pagsisikap sa pampang ng ilog. Nanunood ang bata sa takot habang marahas na sinusubukang saksakin ng isa sa mga crusader ang ilog, habang ang isa pang lalaki ay nakikitang pinipilit ang sarili sa sarili niyang kaibigan. Sa kabilang banda, ang general ay makikitang tumatawa at nagdarasal sa ilog nang walang pakialam sa mundo. Ito ay tumagal ng ilang sandali at kalaunan ay natauhan ng mga crusader at bumalik sa realidad. Pagkatapos ay biglang nagbago ang lahat nang makita nila si Hawk na bumabalik, ngunit siya ay ganap na nakahubad at ang kanyang katawan ay natatakpan ng putik at kakaibang mga ukit, nakahawig ng mga marka ng isang katutubong grupo. Naalala ni One Eye na ito ang parehong lalaking nakita niya sa kanyang pangitain at tila si Hawk ay dinukot ng mga katutubo at ginawa siyang parang isa sa kanilang mga kauri. Kalaunan, tinanong ng grupo si Hawk tungkol sa nangyari sa kanya at saan siya pumunta, ngunit walang sinabi ang lalaki. Sa halip, sinabi niya na naririnig na niya si One Eye ngayon na mahusay magsalita. Tinanong ng general kung ano ang sinabi niya na sinagot ni Hawk na sinabi niyang nasa impyerno sila. Nag-alala ang iba at sinabi ng isang lalaki na si One Eye ang nagdala sa kanila rito at siya ang may pananagutan sa lahat. Ang batang lalaki, na ngayon ay nakakaintindi na kay One Eye, ay nagsalita, sinabing si One Eye ay nagsasabing kailangan nilang umalis sa lugar na ito at ang kagubatan lamang ang tanging daan palabas. Isa pang lalaki ang nangatwiran na dapat silang bumalik sa bangka, ngunit ang general ay tumangging bumalik muli sa hamog. Sinabi niya na kailangan nilang ipakita sa mga katutubong ito na sila ay mga tagasunod ng Diyos. Iminungkahi niya na itaas ang kanilang krus at ang kininang lupang ito bilang banal, pagkatapos nito ay magbabalik loob ang mga pagano, lilinisin ang kanilang mga kasalanan, at itatatag ang isang bagong Jerusalem. Gayunpaman, isa pang crusader ang nangatwiran at inakusahan ng general ng pangako sa kanila ng kayamanan at ang banal na lupain na hindi nangyari, at ngayon ay nasa impyerno sila. Binunot niya ang kanyang espada at inatake si One Eye, ngunit madali siyang natalo ng huli at sinaksak ang kanyang lalamunan. Napatay din niya ang isa pang lalaking aatake sa kanya, pagkatapos nito ay tinapos niya ang unang lalaki sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo gamit ang palakol, habang ang mga crusader ay gulat na nanunood. Pagkatapos ay umalis si One Eye at tiningnan ng bata na nagpas siyang sumunod sa kanya at nagsimulang maglakbay. Nang makita ito, sinabi ng pari na kailangan nilang sumunod sa kanya, ngunit sumugod ang general upang yakapin siya at nakakagulat, sinaksak siya sa likod, inakusahan siyang tinalikuran ng Diyos. Ang sugatang lalaki ay nagpatuloy sa pag-alis ng paika-ika, habang sinabi ng general na tanging ang taong may pananampalataya ang karapat-dapat sa kayamanan ng kanyang bagong Jerusalem. Kalaunan, sinabi ng general na magtatayo siya ng mga krus pataas at pababa sa ilog upang gabayan ng mga kapatid na Kristiyano na sasama sa kanila at magdadala rin sila ng mga kababaihan. Sinabi niya na ang kanilang lungsod ay tatagal ng libu-libong taon at sinabi kay Hawk na siya ang magiging espiritual na tagapayo niya. Ngunit nagsimulang tumawa si Hawk sa ideyang ito na ikinabahala ng general. Pagkatapos ay pumunta siya sa tubig upang manalangin nang atakihin siya ng mga katutubo gamit ang mga palaso at kalaunan ay namatay siya na napansin din ng batang lalaki at ni One Eye sa malayo. Sa ibang lugar, nakita natin ang sugatang pari at ang anak ng general na sumusunod pa rin kay One Eye, umaasang magagabayan niya sila. Nagpahinga sila sa tuktok ng isang burol at nag-isip ang anak ng general kung mapapatawad pa ba niya ang kanyang ama sa pagdadala sa kanya sa lugar na ito. Sinabi rin ng pari na pumunta siya upang humingi ng tawad sa kanyang anak dahil wala ito roon nang mamatay ang kanyang anak sa labanan. Sinabi ng bata na ayon kay One Eye, makakahanap ang bata ng dagat, gagawa ng bagong bangka at makakauwi.
Tinanong ng anak ng general kung ano ang sinabi nito tungkol sa kanya, kung saan ipinaalam ng bata sa kanya na mamamatay siya. Nagulat ang lalaki at tinanong niya si Wanay kung bakit siya pumunta rito, ngunit hindi sumagot ang huli. Sunod, nagpa siya ang anak ng general na bumalik upang makasama ang kanyang ama kahit napatay na ito. Pagkatapos ay lumakad siya palayo mula roon, habang si Wanay at ang bata ay nagpatuloy sa pagsulong. Inaasahan ng bata na sasama din ang nasugatang pari, ngunit ngumiti lamang ang lalaki sa kanya at nagpas siyang manatili at maghintay sa kanyang kamatayan. Maya-maya, matagumpay na narating ni Wanay at ng bata ang baybayin na nakita na ni Wanay dati sa kanyang mga panaginip. Hinangaan niya ang magandang tanawin, ngunit nang lumingon siya, natigilan siya nang makita ang malaking bilang ng mga katutubo. Tahimik na inutusan ni Wanay ang bata na huwag gumalaw, pagkatapos ay lumapit sa mga katutubo, inilapag ang kanyang palakol habang naglalakad. Napagtanto niyang tapos na ang kanyang paglalakbay at nagpas siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng bata. Hindi nagtagal ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay hindi nagaksaya ng oras ang mga katutubo at brutal siyang inatake, tulad ng nakita niya sa kanyang mga pangitain. Kalaunan ay namatay si Wanay, pagkatapos ay nagpa siya ang mga katutubo na palayain ang bata at umalis. Nagtapos ang pelikula habang ang bata ay nakatingin sa karagatan at lumitaw ang mukha ni Wanay sa mga ulap na nagpapahiwatig na siya ay bumalik na sa Valhalla. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.